So alamin po natin itong balita mga sangkay mula sa pandaigdigang update patungkol po sa Amerika dahil nga po ito na naman panibago pong nangyari doon sa kanilang bansa. Mga sangkay, meron pong sumabog na naman mga sangkay na isang gulo na binabantayan ngayon ng otoridad ng Amerika. But anyway, bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman mga sangkay ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, back to the ball game mga sangkay, ang Amerika. Ito na naman, nagpapatuloy po itong sinasabing mass shooting incident sa kanilang bansa. Di ko alam ano ba ang nangyayari. Bakit hindi po tila baga makontrol ito ng kanilang otoridad, no? At napapadalas sa po ito mga sangkay na marami po sa mga tao doon bigla na lamang po inaatake ng kung sino mang tao. At ang masaklap doon, mga kapwa po nila kababayan nito mga sangkay na nag-aamok, no? Hindi po makontrol ng kanilang otoridad. Ito po yung balita mga sangkay. Isa po itong mall shooting doon po sa Florida, USA. At patuloy pong hinahanap di umano ang suspect mga sangkay at hindi pa nga sure kung yun na talaga, pero may interest or person of interest na po sila na tinitingnan. The Ocala Police Department received a distressing call reporting a shooting at the Paddock Mall with multiple shots fired. Nakatanggap ng tawag ang pulisya sa Florida, USA nitong holiday weekend kaugnay ng shooting na naganap sa Ocala Mall na nagdulot ng pagkamatay ng isang lalaki at isa namang sugatan. Kinilala ang suspect na si Albert Shell Jr. Okay, yan po yung tinitingnan nila mga sangkay, pero may mga lumalabas na report na hindi rin sigurado. Kumbaga, yun lamang po yung isa sa mga tinitingnan nila, pero ngayon mukhang natumbok na nga na ito na talaga. 39 na gulang na lalaki na hanggang ngayon ay pinaghahanap ng mga otoridad. Pinatawan ito ng warrant of arrest sa mga kasong premeditated first-degree murder at attempted premeditated first-degree murder na may $5,000 reward sa makakapagsabi ng impormasyon patungkol dito. Okay guys, so kung babalikan po natin itong problema nila mga sangkay, nangyari na rin po ito sa Florida din. At sa totoo lang, hindi lang naman po ito sa Florida nagaganap, kundi sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga state doon po sa Amerika. At sa Florida mga sangkay, nitong Halloween, no, isang buwan ang nakararaan, nagkaroon din po ng Florida shooting incident na mayroon pong 2 napatumba at 18 injured during Halloween celebrations. So nakaraan po ito mga sangkay. Isang buwan lamang po ang nakararaan. Tapos eto na naman. Panibago na naman pong nangyari. Ewan ko ba anong nangyayari sa Amerika mga sangkay. Meron pong $5,000 na reward kung sino man po ang makakakita na ito. Wala naman po dito sa Pilipinas, no? So ang punto lang po natin dito mga sangkay, ang Amerika tila baga wala na pong control si Biden sa mga nangyayari sa kanilang bansa. Just imagine guys, United States of America, when we say USA before, ang naiisip natin, isa pong matatag na bansa, isa pong napakaayos na bansa pagdating po sa pagpapatupad ng kanilang pulisiya at batas. Pero ngayon mga sangkay, ganito po, alam nyo, sa isang taon, try nung i-check mga sangkay sa Google, sa mga balitaan, try nung i-check yung mass shooting. Maraming beses po naganap sa isang taon lamang, 2023. Hindi na po natin isali yung 2022, which is isa rin po yan sa may napakalaking record. Just imagine mga sangkay, ito po yung nagaganap ngayon
sa Amerika na hindi po nila makontrol. No? Ewan ko, mga sangkay, anong nangyayari kay Biden? Ito po yung dahilan kung bakit din dumadaos-dos ngayon ang liderato ni Biden. Marami na po ang nagdududa sa kanyang kakayahan kung talagang karapat-dapat pa rin po siyang mamuno. Yan po yung malaking problema nila, mga sangkay, sa totoo lang. Dito sa bansa natin, lang to yung mga nakikita po natin, mga nangyayari, pa isa-isa lang. Diba? Mayroon pong biglaan na lamang pong dinadaanan ng motor. May riding in tandem, o kung ano pa mang mga sangkay. Pero, dito sa Amerika, napapadalas po itong mass shooting. Biruin mo, yung peace and order ng kanilang bansa, wala na po. Hindi na po talaga ganun kagrabe. Kasalanan ba ito ni Biden? Sa tingin nyo lang, mga sangkay, ito, napapatanong din ako. But what do you think, mga sangkay? Itong nangyayari nga ba sa Amerika? Kasi, malala po ito sa panahon ni Biden. Sa panahon po talaga ito ni Biden. Kasi, nung panahon ni Donald Trump, nakukontrol pa Matapang po yung leader na yun At saka, ang gusto nga pong mangyari ni Donald Trump, ibalik po talaga yung pag-aaral sa Biblia ng marami sa mga estudyante, ibalik yung Bible study doon sa White House, at ibalik sa tamang landas ang Amerika. Diba? Makikita nga po natin sa pera nila, mga sangkay, nakalagay doon, "In God we trust." Pero ngayon, mga sangkay, ano ba ang nangyayari? Simula po nung naupo si Biden, actually, simula po ito nung nagsimula po ang lahat ng problema ng Amerika sa panahon po ni Barack Obama na inalaw po ang lahat. At nagkandaloko-loko na. Dumating si Donald Trump, mga sangkay, dahan-dahan po na ibangon ang kanilang bansa. Pero, nung dumating naman itong si Biden, ayun na naman, mas malala ang nangyari. Kaya naman, mga sangkay, ano ba ang sa tingin nyo? Ito ba ay, itong nangyayaring to, kasalanan ba ito ni Biden? Kasi, sa panahon lang po talaga ito ni Biden ang gaganap. Ganitong klaseng mga pangyayari sa Amerika. Ayon sa Ocala Police Department, our focus now is on conducting a thorough investigation into this incident and apprehending the suspect. I assure you, we are working hard to bring justice to the victims. pinaniniwalaan rin ng mga otoridad na isang act of violence ang nangyaring pamamaril. Ano ba tawag dun? Pambira, pinaniniwalaan. Natagpuan naman ng mga ito sa mall ang mga biktima at ang pinaniniwalaang baril na ginamit sa insidenteng ito. Kinilala rin ang 40 gulang na biktima na si David Nathaniel Barron ay natagpuang patay dahil sa isang gunshot wound at isang babaeng sugatan ng binti na dinala naman sa ospital. Samantala, isang lalaki rin ang hinahanap ng Ocala Police dahil sa pakikialam sa mahalagang ebidensya sa pamamagitan ng pagkuha ng pulang sombrero ng bumaril mula sa pinangyarihan ng krimen sa Paddock Mall na maaaring naglalaman ng mahalagang DNA evidence nito. Justin Masakay. So ayan mga sangkay, no? Well, ito na po yung Amerika ngayon. Ano sa tingin nyo ang nagaganap sa US? Bakit po hindi na po nila makontrol ang mga tao doon? Bakit ang peace and order nila mga sangkay warak na? I-comment nyo po sa ibaba. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.